Okay, so sa gabing ito, I do have a word, a revelation from the Lord. Sobrang importante po ito, lalo na sa darating na bagong taon. Amen? Sino sa inyo excited sa bagong taon? Alam niyo po, sometimes meron tayong mga hinihingi kay Lord tuwing New Year, tama? Ang una-una sinasabi mo, Lord, magda-diet na ako. Hindi na ako kakain ng kanin simula New Year. Amen? Pero wala pa isang linggo, rise pa more. Amen? Marami tayong hinihingi kay Lord tuwing New Year. Apo? So ito pong specific message ito is may kinalaman sa New Year para makapagpatuloy ka as a believer of Christ. Amen? How many of you believe that we are living in the last days? Lahat tayo, dapat naniniwala dyan, okay? And I want you to walk with me into these specific passages na babasahin ko tonight. Now, before that, if you will remember, I preached about rapture nung tayo ay naka-online pa. Doon sa pastoral house. Naalala niyo yun? Naka-online tayo noon. Nagturo ko about rapture online. So it was, I think, October, sometimes October, no? And I would like to remind you na bago po mag-rapture, tandaan nyo ha, bago mag-rapture, mararamdaman muna natin that we are living in the last days. Makikita muna natin yon kasi nakasulat talaga yon. At makikita, mararamdaman mo sa iyong surroundings na tayo living in the last days na. Nabubuhay na tayo sa mga huling araw. But tonight, hindi yung signs around us ang focus natin. Ang focus natin tonight is yung signs, character, traits ng mga taong nasa paligid natin, kaya living in the last days na tayo. Hindi yung mga surroundings, hindi nangyayari sa paligid. Yung mismong character ng mga tao, yung traits ng mga tao, bakit tayo living in the last days na? Because nakikita natin sa mga tao. Amen. Tingnan mo yung katabi mo, may nakikita ka ba dyan that we are living in the last days na? Ha? Dapat po naintindihan natin ito. And dahil ayokong makita, listen to me, look at me, ayokong makita itong mga signs na to sa mga taga-LRC. Amen? At dahil po papasok ang New Year, importante po na alam natin lahat to. Tayo po mga believers should be aware of this, and this is very, very important for all of us. Not only to be aware of it, but during these last days, we should live faithfully. Amen? So, ang title po natin ngayon is Living Faithfully in the Last Days. Amen? Gusto ng Panginoon, masigurado natin na yung calling natin, yung purpose mo, yung pagka-Kristiyano mo, hindi mawala even though we are living in the last days already. Kasi po, marami pong mangyayari at ang unang-una dyan, maghihirap tayo. Amen? We will talk about character and traits, but yung paghihirap ng mundo mangyayari before the last days. Amen? So ngayon, character and traits ang titingnan natin. At lalo na yung goal mo sa buhay mo. Ano ba yung goal mo sa buhay? Ang church pong ito may goal sa'yo. Don't forget about it, tama? May goal po ang church sa'yo. And how many of you knows that the goal of church to you, for each and every one of you, is to make every believer a leader of leaders. How many of you knows that? Ang purpose po, ang goal po ng church, lahat kayo maging leader one day. Amen? Amen. Lahat tayo maging leader one day. Yan po yung goal ng church. At hindi po madaling isakatuparan yan, lalo na andito na tayo sa last days. Hindi po madali yan. Marami pong susuko dyan one day. Marami po, promise. At kaya po gusto ko ipakita sa inyo to because we want you to fulfill yung calling ng Panginoon sa buhay mo. Gusto namin mangyari yan sa buhay mo. At nandito ko sa church na to, yung goal namin, gusto naming mangyari sa buhay mo. Through us from the Lord. Amen? Hindi po madali yan. Now, bakit natin naging goal to? Kasi po biblical yan. Ang sabi po sa Matthew 28:20, and teaching them to obey everything I have commanded you,
And surely I am with you always to the very end of the age. Ito po yung kasunod ng ating vision. Ang vision natin is go therefore and win disciples, right? And make disciples. Baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ito yung kasunod. No? Teaching them to obey. So, ang gusto po ng Panginoon sa'yo is magawa mo na mag-alaga ng mga tao para sa Kanyang pangalan. Amen? For you to become a cell leader one day. Sino rito mga cell leader na taas ang kamay? Ako lang mag-isa? Taas ang kamay. Ayan. Pero konti pa lang yan. Pero tatanungin ko kayo, how many of you are believers here? Taas ang kamay. Yung hindi nagtaas ang kamay, hindi ka pa niniwala hanggang ngayon? O, kita nyo. Lahat kayo believers, pero yung sa leader na nagtaas, konti lang. Ang goal ng church for every believer to be a leader of leaders. So ang gusto po ng Panginoon, bawat isa sa atin may madalang kaluluwa para sa Kanya. Amen? Ngayon, bakit ko po sinasama yung usapan na yan? Kasi po, dahil, kung mapapansin nyo muna, first thing foremost, kung mapapansin ninyo, nag-post po ako nito kaninang umaga. Pinost ko po yan sa aking FB wall. At sabi ko, try not to become a man of success and of wealth, but rather, try to become a man of value and influence. Pinosting ko po yan kanina umaga. Ang gusto ng Panginoon, yung value mo sa yung influence mo, hindi mawala. Even papasok yung 2026, hindi pa rin mawala. Magpapatuloy ka. At ang sinabi ko pong caption dyan, ang sabi ko, this 2026, let's have a New Year's resolution that will develop our value and influence more as a church leader to help more people to start the new year with Christ. So, ang New Year's resolution mo, hindi lang magbawas ng kanin, amen, kundi ma-develop mo pa yung value mo and influence to other people. Yan po yung gusto kong maging New Year's resolution nating lahat. Kasi po, mahirap ang buhay. May kanya-kanya tayong trials, tama? But, don't forget to continue to develop your value and influence. Amen? Lahat tayo may influence. Sino may katabi mo? May influensya yan. Meron po yung gift galing kay Lord. Amen? Valuable ka sa mata ng Diyos. Akala mo wala kang value? Meron kang value. Pwede ka nga isanla sa pawn shop kung tutusin. Man, lahat po tayo may value sa mata ng Diyos. Ang nangyayari lang, hindi na push yung value mo. Amen. How many of you wants to serve God? How many of you, taas ang kamay, I want to see the hands of everybody. Lord, tingnan mo yung mga kamay na yan, Lord. Yan. Lahat po sila, Lord, gusto kang pagsilbihan. So, sa pagsaserve natin kay Lord, kailangan natin ng value, ma-maintain, pati yung influence. Tama? Now, sisimulan ko po itong story natin. Itong ituturo ko sa inyo about Apostle Paul. Si Apostle Paul po is meron siyang isang dinidisciple. Meron siyang isang inu-impluensyahan. Ano pangalan niya? Si Timothy. Tinetrain niya to si Timothy kasi po si Timothy is a very young pastor, no po? So, tinetrain po ito ni Paul. Dito ko po kayo sisimulan, no po? And Apostle Paul, during this time, he is nearing the end of his life inside the prison. He is about to die. Mamamatay na po si Apostle Paul. And most of you knows that he wrote 2 letters. And the Bible called them epistles. Kasama po ang 1 Timothy at 2 Timothy roon. And this letter was addressed sa kanyang dinidisciple. Sino yun? Si Timothy. And 2 Timothy was his last letter for Timothy. You know, yung 2 Timothy na book, okay? Now, first thing foremost, in chapter 4 ng 2 Timothy, verse 6, ito yung sabi niya kay Timothy. As for me, my life has already been poured out as an offering to God. The time of my death is near. Alam niyo ba yung sinabi niya dyan na I have fought the good fight, I finished the race, I kept the faith?
Si Paul po hanggang sa kamatayan lumaban. Hindi siya nawala. Nagpatuloy siya. Amen. At diyan po, mamamatay na siya. Oh, look at me everybody. Kapag po ikaw bedridden na at mamamatay na, amen, darating tayo lahat doon, di ba? Huwag na huwag kang magsasalita sa Panginoon at sasabihin mong, Panginoon, patawarin niyo po ako sa lahat ng mga pagkukulang ko. Huwag. Kasi habang nabubuhay ka, kailangan gawin mo na lahat. Huwag mo sabihin na nagkulang ka. Ginawa mo lahat. Kaya hindi ka magsasalita nagkulang ka. You know that to yourself. Tama. Kasi nung nabubuhay ka, ginawa mo lahat para kay Lord. Ibinigay mo lahat. And you know that very well. Kaya kapag mamamatay ka na, you have done everything for Him. That's it. Alam mo yun sa sarili mo. Pero pag sinabi mo, patawarin niyo po ako, Lord, sa lahat ng pagkukulang ko, meaning, nakaupo ka lang dyan kasi wala kang ginawa. Hello. Are you getting my point? Kasi po, ang gusto ni Lord talaga, mag-win tayo para sa Kanya. Ang dami pong kaibigan na hindi pa nadadala sa Kanya. So kapag nadala mo na lahat yun, yung mga kaibigan mo, pinilit mo, kahit hindi sumama, pero pinilit mo, hindi ka hingi ng shortcoming kay Lord. Dahil alam mo na ginagawa mo yung part mo. And that's the reason why you are here. That's the reason bakit si Lord nagpakilala sa'yo. Tama? So, as I mentioned earlier, Paul is about to die dito po. Tingnan mo, my life has already been poured out as an offering to God. Nakita niyo po yun? Nung buhay pa siya, lahat ibinigay niya na sa Panginoon. And as a good spiritual father to his son Timothy, gusto niya bigyan ng magandang instruction si Timothy on how to become a good pastor, a good leader. Kasi po, during that time, very young si Timothy, tinetrain niya na maging pastor. And one of the things that he says into his last letter to him is written in 2 Timothy chapter 3. Binigay niya muna yung lahat ng instruction sa chapter 3. At ito po yung sinasabi ko sa inyo mensahe ni Lord. Gusto kong sabihin to sa inyo lahat ngayong gabi. And part po ng letter ni Paul kay Timothy is ipaalam sa kanya that there are difficult times for Christian service. Hindi po madali. Because while you are serving, you will experience perilous time. Kasi nga po, last days na. And perilous men are around you while you are serving Him. Bukod sa perilous time, meron pang perilous man. Meaning, meron pang mga tao sa paligid mo na hindi sasang-ayon sa'yo. In other words, listen to me carefully mga anak. Paul in his letter gave a warning to Timothy. Binigyan niya ng warning si Timothy that the last days will be spiritually dangerous. Sabi niyo nga, spiritually dangerous. Go. Isa pa, may conviction. Spiritually dangerous. At ito po is not only for the world, not only for the world. Hindi lang sa mundong ginagalawa natin, but most especially for the church if its leader are not alert. Amen. Ulitin ko ulit ha. Ito pong sinasabi niyang dangerous, no po? Spiritually danger. Merong spiritual danger, hindi lang sa mundo, but sa loob mismo ng church. Kapag tayo hindi alerto. Kung baka nangyayari na pala sa'yo, hindi mo pa alam. Tama? Yung character at traits, nasa iyo na pala, hindi mo pa napapansin. Amen? Amen. Okay. So, not only for the world, but for the church and the leaders. Now, alam nyo mga anak, supposedly, in a time when society grows darker, God calls His leaders to shine brighter. Sabi po sa Matthew 5:16, let your light shine before men. Tama? Hindi dapat umaandap-andap yung ating liwanag kapag meron ng perilous time. The more na last days na, the more na nagkagulo, dapat yung ilaw mo lumiliwanag. Amen ba? Amen. Nasusunod niyo po ako? Hindi pa pwede na part ka ng problema, dapat part ka ng solusyon. Tama?
Lalo na sa oras na magulo na at nangyayari na sa paligid natin yung last days na tinatawag. Yun talagang parating na si Lord. Amen? Tandaan nyo, the measure of leadership in the last days is not success, but faithfulness. Dahil yung success mo, iiwanan mo lahat dito ya sa lupa. Hindi mo madadala yan. Kapag si Lord dumating, lahat ng yaman mo, lahat ng inipon mo sa bangko, yung mga success mo, may iwan lahat. Ang matitira lang sa iyo, faithfulness to Him. Amen? And that's the measure of leadership na sinasabi ko in the last days. Amen? We are living in the last days. So, hindi yung success mo sa business. Hindi yung career mo, hindi yung trabaho mo. Not even your bank account. Amen? It's your faithfulness sa Panginoon. May kausap po ba ako dito? Now, he begins talking about something. Nagsalita na siya kay Timothy. No? At sabi niya kay Timothy, before you become someone, kilalanin mo muna yung mga tao na nasa paligid mo. Because we are living in the last days. And this has become a big concern to me as your pastor. Gusto ko po itong makita nyo at malaman nyo. Kasi po, nung binasa ko to at mineditate ko itong passages na to, naisip ko na sa pagpasok ng 2026, dapat iwasan mo lalong mangyari sa iyo mga bagay na ito. Thank you sa isang amen. Thank you sa 10 amen, Panginoon. Thank you sa 12 amen. Grabe, no? Talaga isa-isa, no? Dapat po, maiwasan natin na mangyari ito sa buhay natin. Kasi nga, may goal ang Panginoon sa bawat isa sa atin. And I was convicted to share these passages to you today. At ito po yung laman ng letter niya for in chapter 3, verse 1 downwards. Basahin po natin yan. Can I have a reader? Nga, pakibasa mo nga, anak. So, verse 1 muna tayo. Ano po sabi sa verse 1? Praise. You should know this, Timothy, that in the last days there will be very difficult times. So, Paul was telling his spiritual son, si Timothy, that when we come to the last days, there will be very difficult times. So, sinasabi niyo to kay Timothy, kasi mamamatay na siya. Are you following me? Mamamatay na siya. Actually, ito pong 2 Timothy chapter 3 is part ng last days talaga, yung perilous times, yung sinasabi ng Biblia. Na andito po, sinabi na talaga dito lahat. No? Sabi ni Paul sa kanyang spiritual son, si Timothy, darating ang araw na magkakaroon ng very difficult time. Sabi mo nga, very difficult time. And what is the meaning of the last days? If you will ask me, the last days is the last days. Simple lang. Wala na iba pa. Ibig sabihin, malapit na magtapos ang mundo. Amen? And this is the time before God come and execute judgment. Ito po yun. At ang maganda rito, tayo pong mga believer, tayo nagbabasa ng Bible, alam natin to. Tama? Kaya napaka-importante ng isang tao nagsisimba at pumapasok sa isang simbahang mayroong Biblia at pinapag-aralan to. So this is the time before God come and execute judgment. It is the season before Jesus comes back. Yan po yung sinasabing very difficult times. As a matter of fact, He says when the last days comes, you will see certain things in place. At dito sinasabi niya that when the last days comes, not only difficult, but very difficult. Tama? Hindi only difficult, very difficult pa yung sabi niya. And listen to me, look at me everybody. Whether you believe it or not, we are living in a very difficult days already. Hindi nyo lang nararamdaman yan kasi nasa abroad ka. Ikaw kaya ang nasa Pilipinas ngayon, pagpunta mo ng PhilHealth, walang budget. Amen? We're not talking politics here, pero that is the truth. Alam ba, nung nakaraang presidente, merong budget ng PhilHealth, merong budget ng PGH. 1 million every month
ang PGH, ang Philippine General Hospital. Kahit saan ka pumunta ka ng PGH, libre ka noon. Ngayon, walang budget ang mga hospital. So hindi natin nararamdaman yan because we are here. Pero pag nasa Pilipinas ka, hirap na hirap po ang bansang Pilipinas right now. At kaya nangyayari yon because we are living in a very difficult time. May mga taong gumawa noon. Yun yung character sa trait na sinasabi ko. Amen? Very difficult times means dangerous. Ito po'y pressure-filled, spiritually heavy. At ganyan po naranasan natin kung talagang seryoso ka sa calling mo. Lalo na tayo na mga believer, lalo na tayo mga tinawag ni Lord, lalo na tayong gustong mag-serve sa Panginoon, tayo po magiging apektado lalo. Amen. And the reason why pinadaan ka ng proseso dito sa church na to is because we want you not to feel or not to experience that so much. Na pag dumating yung matatag kang Kristiyano, na pag dumating yung difficult times, kaya mong tayuan yung pananampalataya mo. Kaya nga meron tayong training na binibigay sa church na to. And that is for you. Nobody can snatch that from you. Kapag ikaw ay tapos ng mga training, walang nanakaw niyan. Sa'yo yan. Amen? And so my first point today, I will give you 5 points today. So my first point is, faithful leaders stand with spiritual courage. Dapat po tayong lahat tatayo na may spiritual courage in these last days. May tapang kang spiritual. By the way, sinabi ko sa inyo series na gagawin kong spiritual warfare. Hindi ko muna sisimulan sa si January na lang. Para dire-diretso tayo. Next year na lang. Series po ulit yun. Okay? So, mga anak, you must understand that weak leadership bends in times like this. Nawawala yung isang Kristiyanong mahina, nawawala yung isang Kristiyanong mababaw kapag meron ng hirap. Tama? And during these very difficult times, maraming tao ang mawawala sa pagsamba at pananampalataya. Maniwala po kayo. Kaya it's very important na maintindihan natin yung importance ng spiritual courage. Tapang spiritual. Amen? Because courageous leaders stand strong during difficulties. Kapag ikaw isang matatag na Kristiyano, malalim ka na Kristiyano, hindi ka matitinag. Amen? Are you with me? Tingnan mo nga yung katabi mo, malalim na ba sa tingin mo? Amen? Malalim na? Hopefully, malalim na yan. Amen? In Jesus' name. Kaya po tayo mga faithful believers at mga leaders, we must preach truth. Amen, amen, amen. Listen. We must preach the truth even when unpopular. Kahit na nasasaktan ng mga tao, ituro natin yung katotohanan. Kasi yun ang magpapalaya sa atin. Kahit may persecution, kapag may nag-share ka ng gospel, dapat maging matatag ka. Tama? You must stand for righteousness even when attacked by someone. And as a leader po ng church, you need to lead with conviction, not with compromise. Hello. Narinig niyo ba ako? You need to lead with conviction, not compromise. You need to follow God even when the word goes against you. Even ang pamilya mo hindi maniwala sa iyo, you need to fight for what you have been faith, or for what the faith, for what faith have you in your life. Dapat ipaglaban mo yung pananampalataya meron ka. Amen? Are you listening? Because mga anak, I always believe that courage grows when leaders fear God more than they fear people. Marami sa atin, pag umuwi ng Pilipinas, meron tayong mga kapatid dati, no po? Umuwi ng Pilipinas, paggagaling ng bakasyon, hindi yan nagpakita. At nung nakita namin minsan, tinanong ko, kasi raw ang pamilya niya nagalit sa kanya. Dahil sa ginagawa niya dito sa church. Yun ang nakakalungkot. Parang sinabi mong, sige, sa impyerno na lang lahat kami. Tama? Dahil nandito yung katotohanan. Nasa Word of God ang katotohanan. So natakot siya sa pamilya niya kasi doon sila sa old faith. Pinagalitan siya at sumuko siya. Hindi dapat ganon because courage grows when leaders fear God more than they fear people.
Amen? Hindi ka dapat matakot sa tao. Tama? Dahil kung may ginagawa kang tama para kay Lord, at alam mo yung totoo, yun ang mabigat, alam mo yung totoo. Tama? So kung mga magulang mo, mga kapamilya mo, hindi naman alam ang Biblia, huwag ka matakot sa kanila. Dahil nasa iyo ang katotohanan. Amen? Tumanda sila ng ganon, wala silang alam. Kaya huwag tayong matakot tumayo sa tama. Lalo na kung salita ng Diyos ang pinag-usapan. Dahil in these last days, talagang dadami pa ang kontrabida sa buhay mo. Amen? Amen. Pero huwag kang mag-alala. Kasi ang lagi namamatay kontrabida. Ang naiiwan mga bida. Amen? Kaya huwag kang mag-alala kahit na may kumukontra. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kaya huwag kang kontrabida. Amen? Now, sa pagbabasa natin ng letter ni Paul kay Timothy, listen. Sa pagbabasa po na natin ng letter, makikita mo mga ugali ng mga tao, very visibles these days. Na po, these are the characters and traits. Kaya sabi ko, kailangan talaga may spiritual courage tayo para po makatayo tayo sa ating pinaniniwalaan. And I thought, this is a very good reminder for all of us because it is written that in the last days, even the elect, listen, even the elect will be deceived. Nasa Panginoon ka na, na-deceive ka pa. Tama? Yun po yung matindi, no? So let's find out, ano ba yung mga sinabi niya sa letter niya? So pupunta tayo sa verse 2 na binabasa natin kanina. In these last days, ano ba yung character and traits? Sige po, basahin natin. For people will love only themselves and their money. They will be boastful and proud, scoffing at God, disobedient to their parents, and ungrateful. They will consider nothing sacred. Amen. We are living in a culture that is about me, I, and myself. Tama? It's all about me. People is all about loving themselves. At sinasabi po ni Paul dito, this is one of the signs that we're living in the last days. Kapag ang mga taong minahal na lang sarili nila. Amen? Don't get me wrong. Walang problemang mahalin mo yung sarili mo. Pero kung lahat-lahat ikaw na lang, ito po yung sinasabi ng Panginoon dito sa sulat na ito, sa salitang ito. Tama? Ito yung sinasabi ni Paul. Mapapansin mo that we're living in the last days kapag meron na mga gintong character at trait sa mga tao. Tama? And it's okay if we are talking about their own money na nangyayari sa Pilipinas. Isasample ko yung Pilipinas kasi grabe po yung nangyayari sa atin right now. Amen? How about money of the government? Hindi naman nila pera yon. Ang pera po is generated from taxes of people. Tama? Love of money. Money is the root of all evil. Tama? May mga Kristiyano na, even pastor na, nasisilaw pa dyan sa pera. At ito po yung nakakatakot. Amen? Money of the government na ginamit sa bulsa lang. At so kitang-kita natin sa Pilipinas sa lang na ang dinidiyos ng present government ay yung pera. Ang kawawa at tayo. Mga Pilipino na nandoon. And the Bible says, the love of money is the root of all kinds of evil. Which is very visible sa nangyayari right now sa bansa na lang natin. Bukod pa yung mga ibang bansa. Nakikita mo sa social media yan. At sa totoo lang, daily life ng isang tao, kailangan mo talaga ng money. Sino rito hindi nangangailangan ng money? Taas ang kamay. O, kita nyo? Lahat tayo. Talaga naman, tama? Lahat tayo nangangailangan. But don't put your love on that money alone. Kasi po, we make decisions about money. We compromise because of money. We chase money every day. And we're not talking about millions here. It's billions of pesos. Grabe. Alam mo yung kwartong yan? Milyon pa lang, apaw yan eh. Pag pinuno yan, yung milyon-milyon, lagay mo dyan, puno yan. Tama? Ang pera po is
is root of all evil. And grabe, habang na hirap ang mga tao, yung mga tao, binubulsa lang yung pera. Amen. Na-realize siya, sabi ko? I'm not talking about politics here. This is the reality. Reality po na pinag-uusapan natin. As a matter of fact, may kita mo at masasabi mo successful ang isang tao because of money. Tama? It's about money, 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 and money alone. Amen? At sa totoo lang, sa buhay natin ngayon, kapag mayaman ang isang tao, kapag may magandang bahay, may magandang sasakyan, maayos na magdamit, we don't usually look at their character. Kapag nakita mo ang tao buoba sa Mercedes-Benz, porma, kumpleto ang alahas, ang ganda ng damit, nangingintabang sapatos, hindi mo napapansin yun ang karakter nun. Tama? Itatanong mo pa ba kung suplado yon? Tatanong mo pa ba kung makasarili yun? Hindi. Amen? We usually don't look to their character. We look outside or what they do. Tama? We thought they are successful because we know that they have money. Tama? Pag merong pera, tingin mo successful na ang isang tao. But our scriptures, in the last days, we are living in the last days, hindi lahat po ng may yaman is tamang tao. Because people are chasing money, whatever it costs them. Tama? Ano pa sabi rito? Boastful. Ano ibig sabihin ng boastful? Ha? Yes. These are those kind of people who claim they have that what? They have everything in life. Kine-claim nila na meron kaming ganito, pero wala naman. Yun ang masakit. Tama? Nagyayabag ng mga bagay na meron siya, pero sa totoo lang, wala naman talaga. May kausap po ba ako rito? A person who claim that they are living a life of abundance, pero sa totoo lang, panay utang naman. Tama? Yung sinasabi niyang alam niyang gawin, pero in the end, wala naman palang alam. Boastful person, ang dami pong ganyan. Yung pinagyayabag niya na sa kanya sasakyan, rented vehicle naman pala. Hello, nandiyan ba kayo? Yung mga taong show off lang, yung tipong nakita lang, nakaporma, kahit na bound sa utang, that was boastful means. May kilala ba kang ganyan? Say amen. Tingnan mo yung katabi mo, tingnan mo. Hindi ko siya sinasabing siya. Ang sabi ko, tingnan mo, baka may kakilala yan, tanungin mo. Tama? Tapos ano pa sabi? Proud. A proud person is someone na feeling niya mas magaling siya kaysa sa'yo. Nako, ang daming ganyan, Diyos ko po. Yung feeling niya mas maganda siya kaysa sa'yo. Yung feeling niya mas gwapo siya kaysa sa'yo. Yung feeling niya mas angat ang buhay niya kaysa sa'yo. Meaning to say, in other words, a proud person is a person who pushes themselves over others. Ang dami pong ganyan ngayon. Kahit saan ka pumunta. And let me tell you something. The way God created us is according to His image, tama? So you don't need to push somebody else down. Amen? In order to make yourself look good. Created ka ng Diyos according to His image. Kaya hindi mo kailangan magparitoke ng mukha. Amen? Ang dami pong ganyan. Kaya hear loud amen, please. And that's what a proud person does. They usually elevate themselves over somebody else. Alam niyo mga anak, isang bagay na natutunan ko, no matter how well you do, how good you think you are, there's always somebody who's better than you. Kahit gaano ka pa kagaling, merong mas magaling sa'yo. Lagi mo tatandaan yan, merong mas maganda sa'yo. Merong mas makinis ang mukha kaysa sa'yo. Tama? Amen? So it's not about proud of yourself because you are better than others. But here's where you take pride in. Yung pride kasi, sumasabay. No? You take pride at the fact,
I am accomplishing what God wants me to accomplish in my life. Yun ang tingin mo. Palagi. Doon ka nagiging proud. At doon ka lang dapat maging proud. Kasi na-accomplish mo yung pinapagawa ng Diyos sa buhay mo. Dapat doon ka maging proud. Dapat doon yun na ipagyabang mo sa lahat. Na ikaw is nagagawa mo yung calling ng God sa buhay mo. Yung nagagampanan mo yung calling mo, yung purpose mo, at alam mong natutuwa ang Diyos sa'yo. Tama? Now, ano yung scoping at God? Ano ibig sabihin niya scoping at God? Ano ibig sabihin? A person who speak blasphemy against God. Yung nagsasalita ng hindi maganda about God. Sa social media, makikita mo ang daming taong ganyan. Sa social media, yung may nagsasalita, may nagsashare ng gospel kung ano pinaggagawa ng mga tao sa paligid. Tama? Then sabi pa dyan, disobedient to their parents. Naku, hindi natin kailangan paliwanag to. Madali na to. Alam nyo na to. Tama? Disobedient to their parents. Isa pala to sa mga signs that we're living in the last days. At sa totoo lang, we live in a culture where kids or children doesn't listen to their parents. Yun ang totoo. Kaya minsan hindi ka nagtataka bakit ang mga bata hindi na rin sumusunod sa mga teachers sa school. Paano sila susunod? Sa parents nga nila ayaw sumunod. Tama? They don't respect authority and all. Sino yung mga teacher ng trabaho rito? Taas ang kamay, mga teacher. Ayan, palakpakan nga natin mga teacher. Come on. Kasi nahi-handle nila yung mga bata, no? I salute every one of you dahil hindi lang sila hindi po madaling mag-alaga ng mga bata, lalo na kung bata yung pinagtuturuan mo. Praise God din sa mga batang nagtuturo ng mga bata dito sa church, tama? Yung kids ministry, yung children ministry, yung youth ministry, salamat po sa inyo. Pero syempre naman, hindi naman natin sasabihin mga pasawayan, nasa Panginoon na yan, tama? Pero yung mga kids, talaga pong pasawaya sometimes. Amen? In an essence na talagang maliliit pa, pasawayan, tama? But of course, hindi natin sila mamaliitin dahil ang mag-alaga ng bata, hindi po madali, tama? Amen. Then, ungrateful people. Sino yung mga ungrateful people? Meaning mga unthankful. Yung hindi marunong mag-appreciate ng mga bagay. Amen? No gratitude for anything that's been given and done for them in their lives. Amen? Meron ba mga ganyan? Sadly po, maraming ganyan. Hindi lang bata, lalo na mga nasa tamang edad at matatanda na. Tama? Mga anak, may isang bagay lang natutunan ako sa Panginoon, that no matter where I am in life, whoever I am now, whatever I have, maliit man o malaki yan, it's only God who made it possible for me. Ano man ang meron ka, ang nagbigay niya ng Diyos. Tama? Kahit sabi mo matalino ka, mayaman ang nanay at tatay mo, pinamanahan ka, saan galing yon? Sa lola at lola ko po, saan galing yon? Sa Diyos pa rin. Hindi pwedeng ipinanganak ang tatay mo, nanay mo na mayaman na. Sa Diyos galing lahat yon. Dapat marunong kang mag-appreciate. Yung mga ungrateful na tao, meron mga ganyan, tama? And listen to me, hindi mo man gusto nangyayari sa buhay mo ngayon, hindi mo man nakukuha lahat ng gustuin mo, hindi mo man nabibili ang lahat ng bagay na gusto mo, but learn to thank God for what He has done in your life. Tama? Kasi po, sa totoo lang, hindi mo naman makikita talaga yung ginawa ng Diyos sa buhay mo unless makita mo yung iba na mas lalong hirap na hirap kaysa sa'yo. Tama? Meron kang Jordan na sapatos, luma na. Meron kang cellphone na Apple, luma na rin. Unless makita mo yung mga taong walang cellphone at walang maisot na tsinelas, magiging grateful ka kung ano meron ka. Amen? Dapat ang thinking, ang mindset natin ganon. Hindi ka dapat ungrateful. Kaya ka nagiging ungrateful kasi lahat ng nakikita mo sa kapwa mo, gusto mo. Tama? Yung kapitbahay mo bumili ng 50 inches na flat screen.
ikaw meron ng 40 inches. Aba, nainggit ka, gusto mo 65 inches naman. Grabe na po. Meron po mga taong ganyan. Amen? How about they will consider nothing sacred? Ano po ibig sabihin yan? Meaning yung mga taong unholy. People who no regards for those things that are sacred. Tama? Wala silang pakialam dyan. Alam niyo po sa buhay na ito, there are certain things that you show respect for. Dapat po may respeto ka sa mga bagay na ganyan. You should have a certain level of reverence. Reverence to the church, whatever they believe. Tama? Most especially reverence for the elder people. Amen? Dapat po meron tayong respeto. Yung mga consider nating sacred, yan po yun. Amen? And in this generation, they don't have observation of anything that is holy is sacred. For them, nothing is sacred. Meron po mga taong ganyan eh. Are you following me? Pinapakita ko sa iyo, isa-isa ko lang. Then, verse 3, ito po yung sabi pa ni Paul. Tingnan nyo. They will be unloving and unforgiving. They will slander others and have no self-control. They will be cruel and hate what is good. Ayan. Makikita mo raw that we're living in the last days if people is unloving and unforgiving. Hindi na po kailangan ipaliwanag yan. Hindi na kailangan i-memorize yan. Mga taong hindi marunong magpahalaga at magmahal sa iba. Mga taong hindi marunong magpatawad. Tama? Ang ating pong kultura, we will not forgive others. Pag nasaktan ka, hindi kita patatawarin. Nasaktan ako. So, ang dami pong cases na ganyan. Especially sa social media, yung mga road rage. Tingnan niyo yun. Nakikita niyo yung mga road rage sa atin? Kahit hindi naman nasagi, na-overtikan lang, bababaan ka. Tututukan ka ng barel. Pag sumagot-sagot ka pa, puputukan ka. Amen? Ang dami pong ganyan. And people, some of the people, they want forgiveness. But they will not forgive other people. Kailangan mo ng forgiveness, pero ikaw hindi ka makapagbigay ng forgiveness sa iba. Tama? They want everybody to forgive them, but they will not forgive others. Amen? Then ang sabi pa dyan, ano pa yung sabi dyan? Slander others. Ano yung slander? Ang slander po is people accusing you falsely. Amen? Yung pinagbibintangan ka ng mali na hindi naman tama. Amen? Mga taong nagbibintang sa'yo. Maraming taong napapahamak dyan dahil sa maling bintang. Dahil sa mga taong slanderers. Yun po yung tawag dyan. Minsan nagagamit ang slandering to get promoted sa trabaho. Tama? Ini-slander mo yung office mate mo kasi gusto mong umangat sa trabaho. Para lang bumango ka sa boss mo. Tama? You're telling lies to your boss because you want to ma-promote kaysa daw sa iba. Make up stories about someone. Tama? Tayo pa naman mga Pilipino, pag nakarinig ng kwento, ano mo yun, sipon pa lang, pagdating doon sa dulo, cancer na. Tama? Napagkwentuhan lang na may sipon, nung dumating sa 6 na tenga na, cancer na ang balita. Amen? Then, no self-control. Ayan. Ayan yung pinag-usapan natin, yung last fruit of the Spirit. Tama? Yung self-control. We live in the midst of a culture that no self-control. Sabi mo sa katabi mo, you don't have self-control. Sabi mo. Ano sabi? Ano sagot? Ano sagot sa'yo? Pag sinabi mo self-control, meaning no restraints. You indulge yourself in what you ever want to do. Tama? It doesn't matter how it will affect others. It doesn't matter how it will look like. You will just do it because you want to do it. Tama? At minsan kinalalabasan yan, tragic. Whatever is that, hindi mo mapigilan, tragic yan. Darating ang araw, may dating sa yan. And tandaan nyo po, a lot of people will end up with tragic things in their lives because of self-control. Hindi nila mapigil yung kanilang mga sarili. Then, in the last days, meron ding cruel. Anong cruel? In other words, brutal. Harsh, unpleasant, unkind.
Hindi lang sa mga tao, kahit sa mga hayop. Not only humans to humans. Sa totoo lang mga anak, nakakatakot, nakakabahala, may kita mo sa social media. Kapag marunong ka mag-search sa mga cruel na tao. Kapag may pinatay, kailangan 60 na saksak, 60 na saksak. Grabe, no? Hindi nakikita yon? Kapag may binaral, kailangan ubusin yung buong magazine. Nandiyan po ba kayo? Sa road rage na naman, ang dahil pong ganyan. Hindi lang nanakawan ka. Dahil nakitang may itsura, ray-rapin ka pa. At para walang testimony o testigo, papatayin ka pa. Cruelties. Are you with me? Yan po yun. Grabe po mga tao sa panahon ngayon. People are so cruel to people. No po? They hate what is good. Amen ba? Andiyan ba tayo? Now, ano bang realidad ang nangyayari sa mundo natin ngayon? Ano bang realidad? Ang realidad po is, kapag meron kang gustong magandang gawin, pinipigilan ka para mangyari yon. Amen? Again, bigyan ko kayo ng example. Yung nangyayari sa gobyerno natin. Ang daming gustong tumestigo. Yung gobyerno natin ngayon, ang daming gustong tumestigo. Pinipigilan nila kasi may sasabihin na makakarating doon sa taas. May pangalang gustong sabihin na mag-i-involve doon sa taas, pero hindi nila pinagsasalita. Pinatatahimik nila. Nasusundan ko po lahat yan pag wala akong ginagawa. Grabe po yung mga tao ngayon. Amen? Grabe po, grabe talaga ang nangyayari. No po? Billions of money ang wala tayo ngayon, nawawala. So, we need to expect to be disliked by other people pag may gusto kang gawin. Na maganda, pero against sa ginagawa nila, ikaw ngayon ang i-dislike. Amen? Mandadamay ng ibang tao para lang makalusot sila. The more na gusto mong gumawa ng kabutihan, the scripture says, the more people will hate you. Amen? Then let's go to verse 4. Sabi po ng verse 4. They will betray their friends, be reckless, be puffed up with pride, and love pleasure rather than God. Tingnan nyo yung mga character and attitudes na malapit na tayo sa last days. Yan na po yan. Amen. Hindi na kailangan memorize yan. Marami kang experience na binetray ka ng someone. Me, myself, I experienced that. Bakit ko sinabi yun? Because we live in a culture where there is no loyalty at all. Wala nang loyalty mga tao. And whatsoever. Tama? Mahirapan ka makakita ng mga tao magiging loyal sa iyo forever. Are you listening to me? And that is one clear sign na pinag-usapan natin tonight. Ano yung reckless? Means careless, irresponsible, inattentive. Those person who is uncontrolled. And many people today are reckless. Tama? Nakikita yung social media na nagmumotor, nakahiga, nakadapa? Nakikita niyo yan? Nagmumotor, nakahiga, nakadapa, tumatakbo sa kalye, naghahanap ng damay. Amen ba? Pinaangat yung unahan ng motor habang nasa high speed. May angkas pa yon. Tama? May back ride pa. Until they get an accident with another road users. Nagdamay pa sila, tama? So this is one good example of those reckless people. They act without considering the potential consequences ng kanilang ginagawa. How about be puffed up with pride? Ano ibig sabihin yan? Ano ibig sabihin? Yung mga taong blinded by themselves. Hello? Nakakita na ba kayo ng mga taong so much puffed up by themselves? Nakakita na ba kayo nun? That they cannot see themselves anymore. Now, sino sa inyo na, imagine with me, yung bumili ng chips. Bumili ka ng chips, tama? Ito yung perfect sample ng mga mapapride na tao. Alam mo yung pakita ng chips pag bumili ka, kahit na anong chips. Pag hinawakan mo, parang ang daming laman, tama? Amen. Buksan mo.
kalahati nun hangin. Yan yung mga taong ma-pride. Hindi nila nare-realize na kalahati lang. Amen? Are you with me? Amen? Panay hangin lang. Hindi siya full of chips, pero panay hangin lang. Ganun po yung mapapride ng mga tao. At yung pride spells P-R-I-D-E. I sa gitna. I. Amen? That's what pop up with pride means. They are blinded by themselves. They do not see, they appear to other people. How? How they appear to other people? Hindi nila nakikita yun. Ang nakikita nila, yung ginagawa lang nila na pride sila, pero hindi nila nakikita yung tingin ng ibang tao sa kanila. Amen? Are you there? Susundan niyo ako? Nandito yung isa sa marami natin nakikita right now. Ano po? Yung love pleasure rather than God. Ang dami pong taong ganyan. Sa madaling salita, ito yung mga tao na mas gusto nilang i-please sa sarili nila kaysa i-please ang Panginoon Diyos sa buhay nila. Amen? They love pleasing themselves more than pleasing God. They lose the sense of love to God. Tama? Mabuti na lang nakilala natin ang Panginoon. Kasi ganun din tayo dati. Amen? Taas ang kamay. Ganun din tayo. Tama? Sino yung mga ganun dati? Taas ang kamay. Ayan, wala tayong pakialam sa Diyos before. Pero yung nabasa natin ng Biblia, nagkaroon tayo ng priority sa buhay. Ang Diyos ang priority natin. Tama? Amen? We please God rather than any other thing in this life. And this is one thing na narealize natin lahat. Hindi natin gagawin ng mga bagay na alam mo na ikasasakit ng loob ng Panginoon. Tama? We don't want to hurt Him. We don't want to bruise Him. Ayaw mo nang dagdagan pa yung hirap na dinanas niya sa cross. Amen, amen. Are you there? You don't want to damage your relationship with Him. Tama? Can you hear an amen? Ito po yung reality ng buhay natin. We don't have much people in this life that is in love with Jesus. Hindi po ganon ang mga tao ngayon. But when you love Him, when you fall in love with Jesus, He causes you to do the right thing only. Magkakaroon ka ng conviction sa mga mali. Tama? Amen? Tama mo ba? Ikaw na talaga iiwas hanggat maaari. But we're living in the culture na walang pagmamahal sa Diyos. Kaya po, sins is namumutawi sa paligid natin. We want to give pleasure to ourselves than to love God in ourselves. Sa buhay natin. We want to be satisfied. We want to be happy. And please don't get me wrong, okay? Huwag niyo akong isipan na mali. Because lahat naman tayo gusto natin maging happy. Pero yung gagawa ka ng happiness sa buhay mo na hindi mo papansinin kung tama o mali, kung may Diyos o wala, yun ang mali. Amen? Amen? We are chasing after our own happiness above pleasing God. Ang dami pong ganyan sa mga panahon na to. Amen? Amen. Are you there? Narinig niyo ako? Alam niyo mga anak, there is something in life that you need to submit your life to. Because there is a word of God that says, don't do it. Amen. Amen. Sa totoo lang, look at me, when you become a disciple of God, pag ikaw is isang tao na na-disciple, nakapag-training ka na, lumalim ka na, listen to me, maniniwala ka sa akin. When you become a disciple of Christ, this life is not about your happiness na. It's about the glory of God in your life. It's about Him. Tama? At alam mo na kapag ikaw is nagsilbi sa Panginoon at inuna mo siya, alam mo meron joy, hindi happy. May joy ka sa puso mo. Magkaiba yon, tama? Because you know that you're pleasing Him. Amen? So wag po tayong iiwas kapag ikaw itinatawag ng Diyos. Amen? May tawag ang Panginoon sa buhay natin na ang Diyos nagpakilala sa iyo for a purpose. Tama? Amen? And so the second point that I want to give you today is faithful leaders live counter-culturally. Hindi tayo susunod sa takbo ng mundo. So sa mga binasa ko sa inyo, Paul describes a world filled with lovers of self, lovers of money, lovers of pleasure than lovers of God.
Maraming pride, maraming rebellion, maraming unholiness. So tayo po na mga faithful leaders na ginagamit ni Lord sa church, we live counter-culturally. Hindi tayo sasabay sa ganon. Amen? Okay, kailangan mo ng pera, but it's not about money. It's all about Him. Kasi siya ang provider ng money. Tama? Amen. So tayo po mga taga-LRC may goal na maging leader of leaders. We must be the opposite of this culture. Where the world is selfish, leaders must be sacrificial. Tama? Dapat po yung giving natural na sa atin. When the world is pleasure-driven, leaders must be holy. At kapag sinabi kong holy, hindi naman ibig sabihin no, hindi ka na pwedeng magkaraoke. Basta alam mo, yung kinakanta mo, lyrics, tama. At pag sinabi kong holy, hindi naman pwedeng hindi ka nanonood ng Netflix. Si pastor nanonood ng Netflix. No, kita mo, pastor nanonood ng Netflix. Bakit? Anong masama roon kundi naman porno yung pinanonood mo? Tama? Documentaries, mga gustong panoorin ni Pastora Grace. Amen? Tama? At kapag sinabing holy, hindi naman yung mga tao na sobrang holy na hindi na pwedeng manood ng sine. Tama? Amen, amen. Amen. So, ang ibig sabihin dito, even the world is pleasure-driven, ikaw nananatiling holy. Tama? Hindi basta pleasure lang. Amen ba? Amen, amen. Narinig niyo po ako. So, dapat ang spirit of humility hindi nawawala sa bawat isa sa atin. We need to learn to accept instructions, lalo na kung may corrections. Amen. Tingnan mo yung katabi mo, dapat nagpapakorek ka. Sabihin mo, tayo po mga leaders, mga anak, listen to me carefully. Tayo po mga leaders ng church, tayo pong nasa Panginoon, dapat marunong tumanggap ng correction. Even myself, ilang beses na akong kinorek ng mga leaders dito. At hindi ako nahihiya roon because natututo ako. Amen? Kasi ang taong hindi nagpapakorek, hindi ka matututo. Kaya ka kinokorek kasi may mali ka. Tama? Pag sinabi ko ba sa yung bad breath ka, bumili ka ng mouthwash, masama ba yon? Masama? Hindi masama yon. Para sa iyo yon. Ang correction para sa iyo. Nandiyan ba tayo? At tandaan niyo mga anak, the church become what its leaders are. Kung ang mga leader, maayos lahat, ito yung church na ito. Ito yan. Pero kung tayo mismo, hindi maayos, ano mangyayari simbahan na meron tayo? Tama? Narinig niyo po ako? So lahat tayo, we must lead with humility, unang-una. We must lead with purity, pangalawa. We must lead with Christ-like love. Hindi Christian-like, Christ-like. We must have a spiritual discipline. Kaya nga, nagdi-disciple tayo rito. Para lahat maging maayos, tama? Are you following me? Now, let's go to the next verse. Ano pa sabi? Ito pa sabi ni Paul. Oh, tingnan mo, ano sabi ni Paul? They will act religious, Ayan. but they will reject the power that could make them godly. Stay away from people like that. Ito yung mga sign. Ito na yung mga sign. Isa to sa mga sign, yung mga reliyosong tao. Na kapag napadaan sa simbahan, hindi mo alam, post office pala yun, hindi simbahan. Nangyari sa akin yan. Naikwento ko na sa inyo yan, tama? Naikwento ko na ba sa inyo yan? Yung galing ako sa inuman, siyempre, ang believer pa ako noon. Galing ako sa Tondo, na miesta ako. Grabe, pagsakay ko ng jeep, napaka-religyoso ko noon eh. Gumanon ako. Sabi nung kasama ko, pare, ba't nagganon ka? May church eh. Hindi church yan, post office yan. Sa Loton. Tama? So kasi sa sobrang pagka-religyoso mo, gano'n na nangyayari. Tama? They're acting like very religious. Tama? In other translation, people have from form of godliness.
In other words, they have a godly appearance. Godly appearance. Meron silang Bible sa kanilang kamay. Meron silang cross sa kanilang leeg. They come to the church. They got that appearance, but hindi sila naniniwala na may power ang Diyos na baguhin ang buhay nila. Amen? They reject the power that could make them godly. Hindi sila naniniwala, hindi sila naninimpalataya, but they're looking very religious, looking very holy. The reality is there. The Word of God Himself. Ito yung kaganda sa Bible. More than 2,000 years na ito sinulat. Tingnan nyo, yung nababasa nyo. Nangyayari ngayon lahat. Yan ang kagandahan sa Biblia ang meron tayo. Tama? They look very holy, but they are rejecting the power that God could make them, could give in their life. Nire-reject nila yung power ng Diyos sa pwedeng mangyari sa buhay nila. Amen? They go to church weekly, but doesn't have to believe that God can change their situation. Relilyosong mga tao, yan yun. Yung pagpasok mo, looking holy, paglabas, may nakita lang nakasandal sa kanyang kotse, mumurahin na agad. Hindi pa nakakalabas ng compound. Tama? They have the form of godliness, but they don't have truly believed that God is able to change their situation. Yan po yung mga tinatawag na very religious people, but rejecting the power of God, or rejecting the power that could make them godly. At ang sabi ng Bible, stay away from those kind of people. Layaon nyo yung mga taong religyoso. Hindi natin kailangan niya. Kailangan natin yung may relasyon sa Diyos. Hindi yung may relihiyon sa Diyos. Kailangan natin may relasyon. Tama? Because God is able to change your life from glory to glory. So we believe that. He has the full capacity to transform your life from darkness to light, from wickedness to holiness. Tama? May power ang Diyos, pero yung mga religious people, hindi sila niniwala roon. Come on everybody, give Jesus a big hand of applause, please. Now, number 3, faithful leaders walk in true godliness. Naniniwala ka, hindi ka lang religyoso, may relasyon ka sa Diyos. So naniniwala ka sa Diyos, kaya naglalakad ka in true godliness. And si Paul po nag-warn to those who have a form of godliness but deny its power. Nakita niyo yung sinabi niya kanina? Mga looking religyoso pero deny the power of God in their life. Mga anak, malinaw na malinaw that this religious appearance without spiritual authority ang tawag doon. And we are so blessed again na nakilala natin si Lord. Dati mga religyosong tao rin tayo. Amen? Are you there? We are so blessed to know the truth that sets us free. Amen? Because mga anak, tandaan nyo palagi, true godliness means not just preaching the word, but living the word. Not just hearing the word, but doing the word. Hindi ka lang listener, doer ka. Tama? Not only serving the Lord, but carrying the anointing of the Lord. Amen? Not only having a title, but having God's presence in our lives. Hindi lang posisyon, pero yung presensya ng Diyos sa buhay mo. At mangyayari lang ito sa atin, lalo na kung susunod tayo sa Kanya, kahit na maghirap ang mundo pagdating ng araw. Kaya po, kailangan natin ng ang tawag ko roon, yung prayerful life. Tama? Sino sa inyo nakarinig nung sabi ko na kapag mananalahin ka sa umaga sa gabi, lumuhod ka? Maliban na lang kung meron kang physical health issues. Ginagawa niyo ba yon? Amen. Dapat po gawin natin yon. Amen. Dapat po ginagawa yon. Kasi pursue holiness every day. Walk in the fear of God. Tama? Kasi faithful leaders walk in true godliness. And depend always on the work of the Holy Spirit in your life. Tandaan niyo po, the Holy Spirit is our advocate, our comforter, our leader. Amen? Siya lagi yung dedependahan natin.
Diyan po magiging foundation, magiging powerful leader ka. Kaya ang sabi ko rito, a leader's power does not come from activity or position, but from intimacy with God. Amen? Yung relasyon mo sa Diyos, gaano ka-intimate yung relasyon mo sa Diyos? Gaano ka-intimate yan? Tama? Amen? Can I hear loud amen? Sige nga, palakpakan natin, Panginoon, kung talagang intimate ka. Then, basahin natin yung verse 6 and 7. Continues to, ha? Ano sabi? They are the kind of who work their way into people's homes and win the confidence of vulnerable women who are burdened with the guilt of sin and controlled by various desires, Verse 7. always learning and never able to come to the knowledge of the truth. What do I mean pag sinabing they're reading the book, they come into conferences, they attending seminars? Lahat yan pinupuntahan. They get all the information, but they never able to come to the knowledge of the truth. Tama? Ang dami mong inaatinan, andito ko naman every Friday, pero yung knowledge of the truth, wala, hindi pumapasok. This is the problem. Marami pong taong ganyan. Everything you read in the internet is not true. Tatandaan nyo palagi, lahat ng nababasa mo sa internet, hindi lahat totoo. Amen? Not just because it was posted, it's true. Hindi po yon. Nagkalat ang mga fake news these days. Tama? Kahit nga napanood na natin sa mga news, sa mga talk shows, hindi lahat yung totoo. Ang paniniwalaan mo lang yung Biblia. Mayroon po ako isang leaders dito. Kilala niyo yun, kilala na matatagal na rito yon. Ang dami-daming biniling book kung ano-ano. O ngayon, mas matalino pa sa'yo. Kasi raw, nabasa niya. Saan mo nabasa? Bumili pastor ako ng book na ganito eh. Sino author niyan? Si Mang Kepoeng. O di si Mang Kepoeng ang pinaniwalaan mo. Yung Biblia ang basahin nyo. Kompleto na lahat yon. Tama, don't get me wrong. Maraming Christian book na mababasa ka. Pero books ng Biblia, book ng Diyos ang basahin natin. Amen? Because we have a generation that could not discern what is righteous, what is correct, and not. What is righteous and unrighteous. Amen? At yun nakakalungkot. And so this verse is not opposing study and learning. Hindi po ino-oppose ito study and learning. It's warning about ineffective learning. Yan po yung sinasabi ni Paul. Ang dami pong ganyan, head knowledge ang dala. Hindi bumababa rito. Amen? It is possible naman talaga na maging perpetual student tayo pag tayo nag-aaral. Tama? But never graduate to putting theory into practice. Maraming gumraduate ng Bible school. Nung nakagraduate, ang dala yung school. Iniwan yung Bible. Alam mo, graduate ako doon sa University ng Spain. Graduate ako dyan. Saan? Sa University of Spain. Sino sa inyo nakarating na sa Spain? Nandoon yung University of Santo Tomas sa Spain. Amen? Di ba? Ang dami nang pinagmamalaki yung school nila. Nakalimutan nila yung theory. Walang practice sa buhay nila. Tama? Kaya kailangan po, dapat talaga lahat ng binibitawan natin dito, biblical. Dapat lahat ng binibitawan mo sa cell group mo, biblical. At kayo pong nakikinig sa mga cell leader nyo at dito, dapat nagbabasa ka rin. Hindi yung amen ka lang ng amen. Nakakalungkot yung mga church na ganon. Amen? Nung sinabi ni pastor na ako si Superman, huwag niyo ipagkakalat. Amen! Palakpakan pa yung mga yon. Tama? So, kailangan po biblical lahat tayo. Tama? Narinig po ako. So, kaya nga ang isang leader, dapat po protect the flock from deception. Sa leader ka man, pastor ka man na nagtuturo dito, protektahan mo ang church, ang flock from deception. Tama po? Hindi lang makaturo from the pulpit. Again, especially sa mga cell leaders natin. Because in the last days,
deception increases. False teachers arise. Ang dami po niyan. People become spiritually confused. Ang dami pong, may nabasa ako, Diyos ko po. Pastor na, bumalik pa sa dati. Dati po akong pastor ng Born Again Christian Church. Ngayon po, bumalik ako sa RC. Sa loob-loob ko, hindi mo naintindihan yung mga tinuro mo. Di ba? Pastor na siya. Ba't bumalik pa roon? Nagtataka ako roon. Baka naman kunya-kunyari lang. Paano ko babalik doon? Nasa Biblia na lahat yung katotohanan. Amen. Are you there? Narinig niyo po ako? So even the elect will be deceived, mga anak. Yang katabi mo, pwede pang ma-deceive yan. Ako, pwede pa ako ma-deceive. So I need to be focused on the Word of God. Kailangan babad ka sa salita ng Diyos. Tama? Many are always learning but never knowing the truth. Hindi nila inaalam yung katotohanan. Kaya po lahat tayo may training eh. Kaya nga dumadaan kayo ng trainings, tama? Kaya nga pinadadaan namin kayo sa proseso para malaman nyo yung tama. At walang magnanakaw niya sa inyo. Tama? So dahil sa nakikita natin, we are living in the last days, leaders must guard doctrine. Bantayan nyo po. Watch over your spiritual health. Amen? Huwag kayong mawala sa church. Huwag kayong mawala sa gawain. Kung nagda-training ka, huwag kang mawala sa training. At kung tapos ka na ng training, i-apply mo yung natutunan mo. Alam nyo mga anak, sa totoo lang, kung tapos ka ng training, wala ka pa cell group hanggang ngayon, ibang-iba yung may cell group kang hawak. Maniwala ka sa akin. Humawa ka ng cell group within 6 months, makikita mo yung sarili mo, ibang-iba ka na. Hindi na ikaw yon. Kasi meron ka mga taong hinahawakan under you. I-pursue nyo po yan. Tama? Amen. So, importante po yung nagbabasa, nagde-devotion para tayo mismo ma-expose sa anumang deception. Amen? So, we need to teach truth with clarity. Narinig niyo po ba ako? Dapat po yun. At kaya namin kayo pinadadaan sa mga proseso, as I said earlier. So, ang sabi ko rito, a leader anchored in Scripture can protect people from every wind of false teaching. Dapat po lahat tayo. Yung mga leaders natin, tumatayo na rito, yung mga primary leaders natin, kasi natetrain na yung mga yan. So gusto namin lahat kayo ganun. Amen? Meron isang tiga-Alain. Nung pumunta ko ron, sabi niya, Pastor, 5 years na po ako rito sa Alain, LRC Alain. Magpo-for good na po kami mag-asawa. Okay. Gusto ko pong sabihin sa inyo, mag-start po kami ng LRC Pampanga. Wow! Tama? LRC Pampanga. Parang andon tayo lahat sa sulok na yun, biglang pupunta sa Luzon. Hello? Nakita niyo yun? Kasi lahat tayo nandun sa Mindanao eh. Davao, Tacorong, Ormoc, Leyte. Bago biglang may Pampanga. Tama? Sinabi niya yon, pero nainiwala ako rin kasi sinabi sa akin talagang solid eh. Gagawin niya raw talaga eh, mag-asawa. Kasi pamilya lang daw nila, ang laki na. Yun sinasabi ko. Hindi ka maghanap ng church, magtatayo ka ng church pag uwi mo. Para yung mga magulang mo, maniwala sa'yo. Tama? Amen? Andiyan po ba kayo? So mga anak, we are living in the last days and I'm here talking to you, trying to sound the alarm. Tama? I'm trying to blow the trumpet. Tama po? We need to stand up. We need to shape up. We need to ship out. Why? Because Jesus is on His way back. Pabalik na po si Lord. Kailangan kagagalaw, kailan. Amen? Hallelujah. Amen? Kaya nga mga anak, lahat po tayo, we must learn the truth. Kailangan alam mo yung totoo para may ma-share ka sa mga taong hindi nakakaalam ng totoo. In fact, naalala ko po isang pioneer ng church. Kilala nila si Sister Lorena yon, yung matatagal na rito. Pioneer po ng church yon. Engineer yun eh.
So, nung nag-testimony ako, nasabi ko, security guard lang ako, high school graduate. Aba, na-memorize lang ang John 3:16. Grabe, na-memorize lang. Matalino naman talaga. Kasi nagko-quote pala ako ng word, sinasabi niya na yung verse. At sinasabi pa habang nakaupo dyan. Matalino talaga. Ang nakakalungkot lang, sabi niya sa akin one time, alis na raw sila ng church. Kasi in discipleship daw, hindi biblical, at hindi na raw biblical ang mga tinuturo ko. At nung umalis siya, nagsama pa. Ang daming isinama. Kilala na Anthony, nila Lorena, ito yung matatagal ni Rito. Alam niyo mga kamanak, nung umalis to, nagsabi ng marami. Tapos after 3 months, nagpunta ako sa Musapa, nagpa-service ako ng kotse. Yung isang sinama niya, doon nagtatrabaho pala. Sabi sa akin, Pastor Bob, kumusta na po? Uy, dito ko pala nagwo-work? Opo. Oy, kumusta ka naman? Okay naman po, Pastor. Pastor, may tatanong lang ako. Oh, bakit po nawala kayo sa church? Ako raw ang nawala sa church. Sabi ko, bakit? Paano nawala? Kayo yung nawala. Eh sabi po kasi ni brother, nawala raw po kayo, kaya lumipat kami ng church eh. Sabi ko, alam mo Brad, sabihin ko sa'yo, sa Dubai kita nakilala. Doon kita na-win. Pagkatapos dumating ka sa Abu Dhabi, nagtayo tayo na LRC, nakasama kita rito. Ngayon, sumama ka roon without asking me kung saan sila pupunta. Tapos tatanungin mo ako ngayon, ako'y nawala. Yan po yung nakakatakot. Yung nasa loob ko ng church, hindi mo alam ginagawa mo. Amen? Narinig niyo po ako? Deception. Sabi mo sa katabi mo, deception. Yun po yung nakakalungkot. Tama? We're living in the last days. Kailangan po anchored ka sa Scripture. Kailangan alam mo ba't ka naandyan. Alam mo yung pinaniniwalaan mo. Hindi lang yung nakaupo ka dyan. Tama? Narinig niyo po ako? Dapat alam mo yung pananampalataya mo. Alam mo yung kinatatayuan mo. Kaya habang nasa church ka, seryosohin mo. Always learning and never able to come to the knowledge of the truth. Yung sinasabi kanina ni Paul. At marami pong ganyan. Now, verse 8 and 9 tayo. Ano sabi? These teachers opposed the truth just as Janus and Jambres opposed Moses. They have depraved minds and a counterfeit faith, but they won't get away with this for long. Someday, everyone will recognize what fools they are, just as with Janus and Jambres. Ito po tong kwentong to, sinasabi to ni Paul kay Timothy. Ang sabi ni Paul kay Timothy, inire-remind kita nitong si Janus at si Jambres. Ito po kasi magician tong dalawang to. Nung si Moses po gumagawa ng himala, no po? Sa Exodus, sa chapter 7, nung gumagawa siya ng himala, ito si Janus at si Jambres, dinala po ni Pero. At sabi niya, yung ginagawa ni Moses, kaya nyo rin. Mga magician to eh. Pero alam natin lahat, ang magician, trick. Yung ginagawa ni Moses, himala. Malaki po pagkakaiba ng trick at himala. Amen? Kaya ang anak mo, pag may sakit, dali mo sa doktor. Huwag sa albularyo. Amen ba? Hindi kay Mang Kepweng. So, nung nag-perform po si Moses ng himala, ng miracle, ito pong dalawa, gumawa rin ng himala. Pero mga magician sila. Nagtitrick sila, nagmamagic sila. So po, sinasabi po rito ni Paul kay Moses, kay Paul kay Timothy, they have depraved minds and a counterfeit faith. Mas naniwala yung tao doon sa dalawa kaysa doon sa himala. Mga anak, wag niyo pong paniniwalaan ng magic. Mas maniwala ka sa miracle ng Diyos sa buhay mo. Amen? Huwag kang mapagniwala doon sa mga nanguhula at sasabihin, pag ginawa mo to, yayaman ka. Napakarami mong too good to be true. Tama? Amen? And I'm just giving you warning that we're living in the last days. And so many people are being deceived by wrong teachings, by wrong miracles.
Tandaan nyo po, it is written that even the elect will be deceived. Ulitin ko po ulit sa inyo yan. Kaya nga, mga anak, we need to read the Bible ourselves. There are people around you who are having a corrupt mind and counterfeit faith. Ang dami po niyan. May kausap po ba ako rito? Sabi mo sa katabi mo, we're living in the last days. And the tragedy is, makikita natin yung mga character na to. Saan to? Sa communities natin. Lahat ng mga character na binasa natin simula verse 2, makikita mo sa loob ng flat mo yun. Makikita mo sa kaopisina mo. Makikita mo sa mga kaibigan mo. Tama? Amen, amen. Nasusundan niyo po ako? Lahat yung pinag-aralan natin, nasa paligid mo lang. And go on, and go on, and go on. Makikita niyo po yan. Selfishness, pagkamaserile, no? Yung mga traits na yan, yung mga character na pinag-usapan natin. Yung mga selfish na tao po. At alam niyo po ba, kung babasahin natin verse 10, basahin natin verse 10. But you, Timothy, certainly know what I teach and how I live and what my purpose is in life is. You know my faith, my patience, my love, and my endurance. So dito sinasabi po ni Paul kay Timothy, maraming taong gano'n ang traits, maraming taong gano'n ang character. Pero ako, Timothy, certainly know what I teach. Alam niya yung sinasabi niya, tinuturo niya, and how I live, and what my purpose is in life. You know my faith, my patience, my love, and my endurance. So meaning, sinasabi ni Paul kay Timothy, although maraming taong ganon, nakakita mo na ako hindi ganon. Kaya ako nagtuturo sa'yo para hindi ka maging ganon. Dahil talagang sa last days, lalabas yung mga yan. Then after niya i-remind si Timothy, pagdating po sa verse 11, You know how much persecution Listen. and suffering I have endured. You know all about how I was persecuted in Antioch, Iconium, and Lystra. But the Lord rescued me from all of it. so ang sinasabi po ni Paul dito sa verse 11, gustong-gusto ko po ito. Parang sinasabi niya, nasa pagsunod ko sa Panginoon, nasa pagsunod ko sa Word of God, sa paglilingkod ko sa Panginoon, hindi naman ako nawala, active ako. Very faithful ako kay Lord. You know how much persecution and suffering I have endured. So meaning, talagang sasapit ka sa mga persecution. Dadanas ka ng paghihirap kahit sabihin mo naglilingkod ka sa Panginoon. Dapat pong maintindihan nyo yun. Lalo na ngayon last days, lahat tayo sasabak dyan sa persecution and suffering. You need to endure. Amen? You know all about how I was persecuted in Antioch, Iconium, and Lystra. But the Lord, ano sabi diyan? Pakibasa nga, but, 1, 2, 3, go! Isa pa, 1, 2, 3, go! Amen. Yun ang maganda ron. Hindi ka bababayaan ng Diyos. Kahit anong persecution, kahit na anong suffering ang danasin mo, ito yung pinupunto ko rito right now. Pagdating po ng last days, lahat tayo dadaan ng so much suffering. Mararamdaman mo yan, pero wag na wag mo i-give up ang calling mo. Wag na wag mo i-give up ang training mo. Wag na wag mo i-give up ang faith mo sa Panginoon. Amen? Why? Because you're gonna suffer while you are serving. You're gonna experience many things na magre-require ng endurance mo one day. Magpe-persevere tayong lahat. So this life is not about your happiness. This life is not about you being happy. Talagang dadanas ka. Tama? It's about recognizing that while you are serving the Lord, while you are dedicating your life for the Lord, giving your all time and effort for God, you will really experience suffering and persecution. Amen. Naintindihan niyo po ba ako? So huwag kayo susuko mga anak. Hindi ko maririnig na nasaan na si ano, ba't nawala na? Ang dahil pong problema ang pinagdadaanan. Diyos ko po, problema lang yan. Mas malaki ang pangalan ng Panginoong Hesus dyan. Amen. Ulit-ulit ko sasabihin, the more na nagsasuffer ka, the more nakakapit ka, huwag kang bibitaw. Dumaan ka ng problema, iniwan mo yung gawain, di lalo kang mamumblema. Tama?
tingnan niyo po. In fact, sabi po ng verse 12. Verse 12. Yes, and everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will suffer persecution. Nakita niyo yan? Ang sabi rito, yes! And everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will suffer what? Ano raw? So ikaw, lahat tayo magsasuffer ng persecution. Dadaan ka dyan. Kung si Paul nga hindi exempted, ang dami ng ginawa para sa Panginoon, ikaw pa kaya't ako? So you should understand this, that we're living in the last days. You must be fully aware of this. Yung faith mo, wag mo bibitawan. Tutuloy kang lalakad. Hindi ka bibitaw sa gawain ng Panginoon. Tama? So tandaan nyo po, in this life, it's not about you being happy. Hindi. Bakit ang lukot-lukot ng buhay ko, nagsuserve naman ako kay Lord? Balikan nyo to. Balikan nyo. Tama? At like ko sinasabi sa inyo, when you suffer persecution because of the Lord, then congratulations. Because you are on your destiny. Amen? Wala pong lingkod ng Diyos na hindi nag-suffer. Meron ba lingkod ng Diyos na hindi nag-suffer? Basahin nyo ang Bible, baka hindi pa nababasa. Meron ba hindi nag-suffer? Lahat sila nag-suffer. In fact, yung 12 disciple na kasama ni Lord, pinatay isa-isa. Ituturo ko sa inyo minsan yan, kung paano sila pinatay isa-isa. Amen? Dahil sa kanilang faith kay Lord. Amen? Amen. Narinig niyo po ba ako? At alam ko, sa mensaheng ito, walang papalakpak kasi suffering. Tama? Walang magsasabi na, praise God, I'm suffering. Wala. Dahil walang ni isa man sa inyo magsasign sa persecution suffering. Persecution conference. Tama? Walang magbibigay ng ID at susot mo rito sabihin mong, I am suffering persecution right now. Wala. Wala po. We're not into that. Lahat tayo, ayaw natin yan. We don't want to hear this kind of message. Pero sasabihin ko sa inyo, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will suffer persecution. So si Paul, tinuruan niya si Timothy na ito ang pagdadaanan mo pagdating ng araw. At kung nararamdaman nyo na yung mga characters and traits sa paligid nyo, i-consider mo na that we are living in the last days. No one knows kung kailan magbabalik ang Panginoon. No one knows. Amen? Meron ba nakakaalam? Kahit sa Bible po, walang nakakaalam. Ang Diyos Ama lang ang nakakaalam. Amen? Hindi natin alam. So, you consider your life living here not for your happiness. Huwag mo isipin na, bakit ganito ang buhay ko? Hirap naman ako magmula nung na-involve ako dyan sa church na yan. O, umalis ka na. Lumipas ang 6 na buwan, bumalik si Lord. Saan ka ngayon? Maganda pag si Lord bumalik, nasa cell group ka. Maganda pag bumalik si Lord, nagbabasa ka ng Bible, nagde-devotion ka. Maganda pag bumalik si Lord, nagpupuri tayo sa Panginoon, naandito tayo lahat. Yon ang pinaka-the best na dadatnan ka ni Lord. Amen? Amen? Now, before we close, ulitin ko ulit, sabi ni Paul, gusto ko lang makita to. But the Lord rescued me from all of it. Lahat ng persecution ni Paul, lahat ng suffering niya, kailangan niyang i-endure. Ganun ka rin. Huwag mo sukuan yan. Persevere. Pagtagumpayan mo lahat ng darating sa'yo. Amen? Because ang Panginoon, hindi ka naman iiwanan. Ire-rescue ka ng Panginoon. Tama? So, gaano pa kahirap ang buhay, huwag kang mag-alala. Ire-rescue ka ng Panginoon. What you will do is just, you must stand in the promises of Jesus that He will deliver us of them all. Come on, give Jesus a big offering. I shout the Lord, hallelujah! Amen? Music team, akit kayo rito. So malinaw po na siya sabi ni Lord, nobody of us
is exempted to all this suffering and persecution. So important po na maintindihan nyo ito. Bakit ko sinasabi sa inyo ito? Baka kasi pag humirap ang buhay, mawala ka. Baka kasi pag wala ng pag-asa, mawala ka. At akala mo wala nang pag-asa. Meron pa. Kaya po, last and fifth point ko sa inyo lahat, faithful leaders remain steadfast until the end. Sabi mo sa katabi mo, steadfast until the end. Huwag niyo po kalilimutan yan. The last days will be test of endurance for everyone. Maaari ka ma-fall away, maaari mo i-reject yung katotohanan, maaari ka ma-pressure, but sabi rito, faithful leaders should endure until the end. Sino yung mga faithful leaders dito? Taas ang kamay. No po, alam niyo po yung mga taong na-train, yung nalakpasan mo yung training ng SL3, at ikay isang stand firm na Christian ngayon, malalagpasan mo yan. Mahirap lang kapag tapos ka na SL3, baka sumuko ka pa. Yun ang mahirap po roon. Amen? Ba't hindi ka susuko? Because you know to yourself that you're planted. You know to yourself that you're prayerful. You know to yourself that you're committed. You're unshaken. You are pure. You have a pure soul for the Lord. Amen? Amen. Now, one last word. Faithfulness is the true measure of leadership in the last days. Kapag faithful ka sa Panginoon, gaano mang kahirap ang buhay, kaya mo yan. So, stand firm and remain faithful. Amen? Kasi po, sabi ko rito, a leader anchored in Scripture, hindi ko napalitan. Ang sabi ko rito, God does not reward success. He rewards faithfulness. Ito pong note na to sa number 4. Mali po ako. Hindi ko napalitan. Ang cause ko po dyan is God does not reward success. He rewards faithfulness. In the last days, bago dumating si Lord, ang i-reward niya hindi success mo, yung faithfulness mo. Come on, malakas sa palakpak para kay Lord. Yung papalakpak na malakas. Unang-unang pagpapalain sa 2026. Come on, stand tayo. Lahat tayo na. Can you close your eyes? Close your eyes right now. Bow down your head. Father in heaven, we thank you for tonight's message. Thank you, Lord Jesus, for your protection against this place. Thank you, Holy Spirit, for the knowledge, wisdom, and understanding tonight. Lord, I claim and I pray that you will raise us as faithful leaders in these last days. Purify our hearts. Strengthen our convictions, Lord God. And guard us against the work of the enemy. Guard us from compromising. And continue to fill us with your Spirit. And in these last days, Panginoon, these perilous times, continue to make us an example of Christ to your church. Give us the courage. Give us the holiness. Give us the faithfulness for us to walk continually in your calling and live faithfully in these last days. In Jesus' name we claim. And everybody of us will say, Amen, 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 and Amen. Isang malakas na palakpak para kay Lord, please. Let's worship the Lord. Come on, everybody. At wagas mo magsinta. Habang wala kakayanan. Balik natin lahat kay Lord. Balik natin lahat sa Panginoon. Yung pagpapala na meron tayo by worshiping Him right now. Niyakap mo ako Hallelujah. sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang
higit pa sa buhay ko. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Panginoon, alam namin, Lord God, na hindi po kami karapat-dapat sa lahat ng bagay na meron kami right now. Alam namin, Panginoon, that you're coming back one day. And tonight, Lord God, you have opened our spiritual eyes and ears to the truth of what is happening right now. The reality na nakapaligid sa amin, Panginoon. Hinihiling ko, Lord, na sa pamagitan po ng blessing at pagpapalat calling na ibinigay niyo sa buhay namin, nawa, Lord God, tulungan niyo kaming maging matatag sa anumang pagsubok na maaring dumaan sa buhay namin. At kung kami man ay dumadaan sa pagsubok right now, Lord, sino man ang mga taong nandito na dumadaan sa pagsubok right now, you know what their needs, Panginoon. I pray that you will step into the domain of their circumstances, Lord God. And let your plans happen. Let your name be glorified, Lord God, sa buhay nila. Patatagin niyo mga taong may pinagdadaanan right now. Kung ikaw yun, itaas mo yung dalawang kamay mo right now. Kung ikaw yung taong dumadaan sa pagsubok right now. Kung ikaw yung taong may pinagdadaanan sa buhay right now. I want you to realize na mahal ka ng Diyos. Ipinakita ng Diyos na lahat tayo magsasuffer. Lahat tayo dadaan sa pagsubok. You just need to endure. You just need to hold on the promises of the Lord right now. May pangako ang Diyos sa buhay mo. Gaano man kabigat yan, walang mahirap sa Diyos. Walang imposible sa Panginoon. And Lord, yung mga taong dumaranas sa problema habang nakataas ang kanilang dalawang kamay right now, inihiling ko, Panginoon, na pakinggan nyo ang kanilang kalusaloobin. Pakinggan nyo ang kanilang daing, Panginoon. Pakinggan nyo kung ano man ang kanilang pinagdadaanan right now, because we know, Lord God, that only you and you only alone can solve the problem na meron sila, Lord God. Ano man sakit, halimbawa ang kanilang pinagdadaanan, sakit sa kanilang pamilya, sakit na kanilang mahal sa buhay, even sa kanila na may karamdaman, Lord God. Sa oras na ito, Panginoon, we claim that you are our Jehovah Jireh. Hallelujah. You are Jehovah Rapha, Panginoon. You can provide healing. And you are our great healer, Panginoon. Wala pong imposible sa inyo. Kaya niyong pagilingin ang pinakamasakit, pinakamalalang karamdaman right now. Lord, because of our faith, because sa aming pananampalataya, gagaling kami. Gagaling ang may karamdaman na mahal namin sa buhay, Panginoon. Sino man sila, banggitin mo ang pangalan nila. May ikaw man niya, magpasalamat ka na dahil may kagalingan na darating sa'yo. Hallelujah. Lord, nakita rin namin tonight na maaari kami mag-suffer. Even though maraming tao love by money, Lord, hindi namin nilalagay na priority ang pera, Panginoon. Pero alam mo, Lord, kung sino dumadaan sa financial problem right now, sino ang dumadaan sa financial disability right now, Lord, we claim, Panginoon, before the year 2026, lahat ng mga taong sumasawit ng financially, Lord, lalabas sila sa lugar na ito. Unti-unti sasagutin mo ang pangailangan nila financially. Gagamit ka ng tao. Kahit na si Pero, pwede mong gamitin. Kahit na sinong tao, pwede mong gamitin for to bless your servant, to bless your children, to bless your people, Panginoon. Hallelujah. Walang imposible sa inyo, Lord God. Napakabuti nyo sa buhay namin. Kahit wala kami pwedeng ibalik, nandiyan kayo, laging nakabantay sa amin. Nandiyan kayo, nagpo-provide sa amin. Nandiyan kayo, nagbibigay ng option sa amin, Panginoon. Kaya po sa gabing ito, we will be very thankful to you because we declare that without you, we are nothing. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahira ang kabanalan, kawalhatian
Sunggulang biyaya We claim it, Lord God. We claim it. ng pag-ibig We claim it, Lord. mas In the name of Jesus. pa kaysa aming mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sunggulang biyaya mo. Salamat, Lord. Ngayon pa lang, Lord, kiniklaim na namin, Lord God, na paglabas namin dito, kiniklaim na namin ang biyaya mo sa buhay namin, Lord God. Panginoon, we expect more this 2026, Panginoon. Alam namin, Lord God, na napakarami niyo pang gagawin sa buhay namin. Hindi lang sa simbahan ito, pero sa personal namin buhay, Panginoon. Hallelujah. Lord, ang isang prayer namin tonight, i-grant niyo po yung inihintay namin na pagpapala para sa inyo simbahan, Lord God. I-grant niyo, Panginoon, para sa inyo simbahan, Lord. You will be glorified one day. You will be magnified one day. Dahil po pagpapalain niyo ang simbahan ito. Bibigyan niyo kami ng pagkakataon, Lord God. Bibigyan niyo kami ng pagkakataon. Alam namin, Lord, may gagawin ka bago po mag-2026. Salamat po, Panginoon. Thank you so much. Ngayon pala, nagpapasalamat na kami lahat. All the glory, all the thanksgiving, all the praises belongs to you alone. In Jesus' mighty name. And everybody will declare and say,